Sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Please call me Astrid. 39 years old. Opo, alam kong medyo napag-iwanan na yata ako talaga ng trend pagdating sa love life. Imagine, 39 years old at hindi ko pa rin nakikita ang taong para sa akin. Meron po akong naging 3 long-term boyfriends. Pinakamatagal, 7 years. Lahat sila, walang planong pakasalan ako. Kaya every time na nagtatanong ako kung kailan ba sila magpo-propose sa akin, lahat sila pare-pareho lang ng mga sagot. Di ko alam. Masyado pang maaga. Magmamadali ka ba? As in, lahat umiiwas talaga, DJ Lindsay, kapag tinatanong ko sila about sa kasal. Pero after a few weeks or a few months, eto na nga ang trend. Hinihiwalayan ako after kong itanong yung golden question na yon. Yung isa doon, sinabihan pa ako ng nagmamadali ka magpakasal mukhang hindi mo naman kakayanin yung buhay may asawa. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi sa akin yun bago siya makipaghiwalay sa akin. Grabe, diba? Binibigay ko naman ng lahat ng kaya kong ibigay kapag in a relationship ako. Ngayon, nasa long-term relationship ako. Tapos, sabi ko nga, ilang taon na rin ako. Talagang tinatanong ko siya kung may plano ba siyang pakasalan ako. Pero feeling ko, DJ Lindsay, parang masasayang na naman yung oras ko. Napapatanong tuloy ako, hindi ko ba talaga deserve na maikasal? Ako ba yung may pagkukulang sa kanila? Kaya ni isa sa kanila, walang gustong magpakasal sa akin. Ano ba talagang problema ko, DJ Lindsay? Dapat bang maghintay na lang ako? O tama lang ba yung ginagawa ko na malinaw agad sa umpisa pa lang? O baka rin kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan, DJ Lindsay, na eto lang talaga ako. Please help me out. Muli ako si Astrid. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong Kumloan. Check your time. 17 minutes after 9 ang tamang oras sa buong Metro at Mega Manila. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Paano nga ba yun
if you really want to get married, as in really badly wanna get married, tapos lahat ng mga nagiging in a relationship ka with, parang wala namang balak na pakasalan ka. Wow! Diba paano? Alam mo, naiintindihan ko yung eagerness niya kung bakit ganun. Diba? Yung parang devastated na siya. Diba? Na ano ba yan? Ang dami ko na naging karelasyon. Lahat long term. Pero hindi naman nauuwi sa pagpapakasal. Ano ang thoughts mo about this? Dapat ba surrender na siya? Diba? O dapat ba, sige lang, go for gold lang. O, hintayin mo yung taong magpapakasal sa'yo and never, ever, ever, diba? Surrender. Gusto mo? Oo, wag mong isusuko yung paniniwala mo na one day your prince will come. Dali, message mo na ako. Facebook.com/EnergyFM1067. Click live. Wow! Doon mo makikita yung live natin for today. Ang aking puyat-puyaters na itsura. Gusto mo ba yung puyat-puyatan tayo for today's video? Oo. Hindi ko ba alam kasi grabe may hinintay kami kahapon. Hindi na yata sana yung katawan ko na umaabot ng alas 10 na gising pa din. Huy! Diba? Ewan ko ba? Nag-iinarte yung katawan ko. Wow! Okay. Halika na, i-message mo na ako. And ito, sabi ng mga pangga natin dito ha. Sabi ng Japanese character yung pangalan. Basahin natin yung kanyang sasabihin. Hayaan mo na, lalaki ang magsasabi sa iyo niyan. Kasi kung nagmamadali ka talaga, hihiwalayan ka talaga. Kasi ayaw nila yung nagmamadali. Diba? Kusa yan ibibigay sa iyo ni God. Hindi lang ikaw yung hindi pa kinakasal, ate. Lihim ng liham. Sabi naman ni Angel, that's the sad truth nowadays. People don't date to marry. Feeling ko, they just want someone to be with lang. I can't say, Sender, na you should wait for the right man kasi you're 39 years old na. And siguro, you really want to settle down and have kids na. Siguro if ever man na may manligaw sa'yo, try to directly say na you date to marry talaga. Hindi etchos-etchos lang. Diba? Baka sa next boyfriend mo, months lang, papakasalan siya. Or baka sa next boyfriend mo, months lang, pakakasalan siya agad. O papakasal siya agad sa'yo. Just pray and have faith lang po. Pray for enlightenment and wisdom. Dahil kung mahal ka talaga nila, tatanggapin ka nila kahit ano ka pa. Lihim ng liham. Sabi naman ni Princess, baka you attract the same kind of men. Yung mga lalaking takot mag-commit or mga lalaking ginagamit ka lang after your first failed long-term relationship, doon ka dapat nag-build ng wall from the same kind of man. But I think you didn't because pinaabot mo ng 3 lalaki na pare-parehong ayaw kang pakasalan. Lihim ng liham. Uy, may ganun ha. Kasi feeling ko rin, sige mamaya na nga yung gusto kong sabihin. Oo, kayo muna. Mamaya ka na, Lindsay. Bakit? Kapal ka dyan. Sabi naman ni Mel Bianca, baka kasi give all ka ng give all. Tapos, take all lang sila. Kaya wala nang challenge para pakasalan ka pa. Give yourself some self-preservation and some self-respect. Huwag ibigay lahat para may challenge din. Huwag masyadong mabait, in short, Ate Astrid. Sabi naman ni Kuni, mas okay nang hindi kasal para pag nagka-problema, wala nang madaming ek-ek pa. Grabe naman yun. Sabi naman dito ni Rojas, kami hindi pa tumatagal in a relationship pero in-offer agad sa akin kasal, which is I'm single mom naman, pero madami agad ako nakasama sa plano niya. 11 months pa lang kami, kinasal agad kami. Wala talaga sa bilis yan. Mararamdaman mo kasi talaga kung para sa'yo at paninindigan ka talaga ng taong yan at kung wife material ka talaga. Lihim ng liham. And lastly, sabi ni Jonal Dean, hayaan mong lalaki ang mag-open up sa'yo niyan. Pero always make it a point na ang gusto mo ay settling down in a relationship. Regarding doon sa hindi mo kakayanin magbuhay may asawa, baka maluho ka kasi, yung lifestyle mo ay kakaiba talaga. Baka medyo maarte ka or baka lang hindi nila afford ang lifestyle na meron ka. Anyway, iba-iba naman kasi ang preference ng mga lalaki. Lihim ng liham. Diba, may mga lalaki kasi na, alam mo yun, tinitimbang din, kaya ko ba tong panindigan? Kaya ko bang isustain yung lifestyle na meron tong babaita na ito? Babaita na ito, gusto mo yon. Pero, alam mo, sabi nga nila, kung talagang mahal ka ng tao, lahat diba? Hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Grabe naman talaga yun, no? Halika
nabasa tayo ng comments dito again from Facebook Live. Sabi dito ni Arch Astrid, you have to ask yourself, ito sabi dito, you have to ask yourself why this keeps on happening to you. Baka naman mali ang timing mo sa pagtatanong mo tungkol sa kasal, or maybe you have to make an inventory of yourself kung bakit nasabi niya sa'yo at hindi mo kaya ang buhay may asawa. Points to ponder upon, di ba? Sabi naman ni Darwin, actually wala naman problema sa'yo. Deserve naman talaga kung gusto mong magpakasal. Ang problema lang, yung mga 3 ex-boyfriend mo noon. Kaya ayaw nila magpakasal dahil takot sila sa responsibilidad. Gusto lang nila ang buhay single. Astrid, siguro huwag kang makikiuso sa mga trend na ginagawa ng iba. You have your own timeline to settle down. Ay. Sabi naman ni Choyams, ate, huwag kang susuko at may darating din para sa'yo. Oo, may time limit ang babae. Dasal lang, te. Ano ba talaga? Binigyan mo ba talaga siya ng ng pag-asa o tinanggal mo yung pag-asa sa kanya? Parang tinakot mo rin sa huli eh. Nakakaloka ka, Choyams. Sabi dito ni Darwin. Ay, hindi. Nabasa ko na pala yan. Sabi ni Reagan, good morning, DJ Lindsay. Watching and listening here at Bagong Silang Elementary School, Buena Vista, Quezon Province. Greet ko lang po yung aking pinsan, Sir Ronald Magtibay, and ang aming AO, Paula May Kahane, from Sir Regan Lazo, 1M, Reply G. Ano daw Reply G? Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Jasmine, when the right person finds you, you don't need to ask. Hi Jasmine, anong oras dyan sa Kota Kinabalu? Alam mo, ako naniniwala ko na, just to, sum up everything na sinabi po ng mga commenters natin for today's video. Wow! The right one will come along at hindi magiging confusing ang mga signs. Promise yan. Tsaka feeling ko talaga, may thing ang mga lalaki kapag tinanong mo sila ng about sa kasal. Gusto nila talaga sila yung unang nagtatanong nun at hindi manggagaling sa babae. Kasi ang tendency is, ang isipin nila is, nagmamadali ito. Wow! Tapos, natatakot na sila. 'Di ba? May ganyan ng mga lalaki sa hindi malamang rason. Parang inaapoy yan ng mga puwit ninyo. 'Di ba? Pag natatanong kayo about kasal or pag napapag-usapan yung kasal, but you know what? Meron talaga ding mga lalaki na gusto na talaga mag-settle down. At hindi talaga sila kinakabahan at di nagugulo yung balahibo nila doon sa usapang kasal. Why? Because they are really responsible. Wow! Kakaibang tipo ng mga lalaki to, Pangga. Pero kapag doon ka napapunta sa lalaking, ay, ang gusto lang is pumarty-party, ganyan, maglaro-laro lang. Ibig sabihin, hindi pa time for them to settle down. Wala kang magagawa. Talagang parang inaapoyan talaga ang mga puwit ng mga yan. Oh. Talagang hindi mo sila makakausap tungkol sa matter na yan. So, yun nga, you may be asking the wrong people kasi nga 3 relationships na yung ganun, 3 lalaki. So, malamang sa alamang, 3 lalaki na mali yung tinanong mo. Alis ka dyan sa community na yan or alis ka dyan sa circle na yan. Kung saan mo sila nakilala, anong mga, alam mo yun, common denominators nila, medyo iwasan mo yan sa mga susunod na relationship mo. Wow! Diba? And never ever ask somebody to marry you. Diba? Or do not bring up stuff about marriage sa lalaki kasi hindi nila gusto yung ganyan. Yun nga, diba? Para silang tawag dito yung inaasinan na mga bulate. Ganyan na yung usapan. Alam niyo ba inaasinan ng mga bulate? Talaga nag-ganun sila. Parang nangingisay-ngisay sila kapag ganyan yung napapag-usapan. Diba? Nape-pressure kasi sila. Diba? Kaya wag mo silang tatanungin about that. Pero alam mo, pag binigay na sa'yo talaga ni Lord, yung taong, ay, ito na talaga, yung gusto kong makasama habang buhay. Wow! Yung super, super responsible talaga. You don't even need to ask. Kasi siya na mismo ang magbe-bring up ng topic na yan sa'yo. Yung out of the blue. Diba? At hindi nyo kailangan maging long-term relationship bago niya i-bring up sa'yo yung topic ng marriage. Wow! Kasi natural sa kanya yun. Kapag dumating na talaga yung taong, alam mo yun, swak sa'yo. And I don't think, diba, may kinalaman dyan yung age. Kasi may mga tao naman na 39 years old na pero good and kicking pa din, diba? Wala naman sa age yan. Para sa akin lang, pananaw ko lang, wala sa age yan. Kung talagang gusto mo na magkaanak, then you have to keep yourself healthy.
Oo, as in dapat alam mo yun, in good shape yung katawan mo. Wala namang magiging problema, basta healthy ka lang. Diba? When it comes to pag-conceive. Kung hindi ka Dr. Lindsay. Diba? Sabi dito ni Blessy, good morning DJ Lindsay. Pa-shoutout man po from San Jose del Monte, Bulacan. Hello! Sabi naman ni Ronald, hanapin mong guy, yung ready na rin, mag-settle down. Huwag bagets, makikipaglaro lang din yan sa'yo. True! Wow! Diba? May mga kasi baka naman nga mamaya magkahiwala yung, diba? Kumbaga malayo yung distance ng inyong age. Diba? So isang factor din yun. It's all about maturity din. Diba? Again, alisin mo yung sarili mo dyan sa community or dyan sa circle na yan kung saan mo nakilala yung tatlong mga ex mo na yan. Diba? And baka it's about time na baguhin mo yung standards mo, baguhin mo yung mga gusto mo sa mga lalaki. Kasi baka dyan ka napapahamak bakla. Naghahanap ka ng gustong mag-settle down. Pero yung mga gusto mo, yung laging party-party, ganyan. Kaya? Oo. So paano, Bing? Gusto mo yung nag-settle down, pero yung mga lalaking dinedate mo, gabi-gabi nag-iinom. Diba? So, paano? Wow! So, you have to straighten up din yung mapa kung saan mo gustong pumunta. And you have to recalibrate yung standards mo sa lalaki. Alam mo, wala naman din talagang perfect na tao na darating sa'yo. Pero, kahit pa paano, we should aim for the closest perfect guy for you. Wow! Sabi ni Corazon, good morning DJ Lindsay. Pabati naman po from Better Living. Hello! So, yun lang para sa akin. I'm sure sa tatlong relasyon na yun, nakita mo na yung common denominators nila. So, yun sa pang-apat na relationship mo, dapat iwasan mo na yung mga ganun. Diba? Tingnan mo kung ano ba yung pare-parehas dito sa tatlong itong mga damuhong ito. Diba? Sinasaktan nyo lang ako. Hindi ko naman, ibang sakit naman yung deserve kong ma-feel. Why? Okay Ay, nako. Jasmine, pwede na ako makatulog ulit. Napanood na kita, DJ Lindsay. Ay, thank you very much. Sige, natulog na. Meme na. Meme na kayo dyan. 9:29 on the clock. You just have to wait for the right person to ask you the $1 million question. Huwag mo silang pangunahan, bakla ka ng taon. Diba? But yun nga, tulad na sinabi natin, if that's the right person for you, if that's the right guy for you, you don't even need to ask. Kasi siya mismo ang magkukusang magtanong niyan sa'yo. Gugulatin ka na lang niyan. Biglang luluhod sa harap mo and will ask you, Astrid, pautang naman, charot. Hindi pautang, bakla ka. Will you marry me? This is Aiza Sigera with the song Pagdating ng Panahon. Wait ka lang dyan, bakla. Be happy! Alam kong hindi mo pansin